Kamusta, mga kakwento? Handa na ba kayong makinig sa isang napakagandang aral na hatid sa atin ng kalikasan? Ngayon, may ibabahagi akong isang kwento na magpapaalala sa atin ng isang mahalagang katangian. Ito ang kwento ng munting ibon at ng malakas na bagyo. Sa isang luntiang kagubatan, kung saan masayang namumuhay ang iba't ibang hayop, may isang munting ibon. Napakaliit niya, ngunit puno ng sigla ang kanyang bawat paglipad. Pinili niyang gawin ang kanyang pugad sa isang maliit at payat na puno. Tuwang-tuwa siya roon kahit pa madalas siyang tuksuhin ng ibang ibon. Bakit diyan ka sa maliit na puno? Tingnan mo kami, nasa matataas at matitibay na sanga. Dito, mas ligtas kami. Sabi nila. Ngumingiti lang ang munting ibon at sumasagot, "Masaya ako dito. Payapa ang pakiramdam ko sa aking tahanan." Isang araw, biglang dumilim ang kalangitan. Nagbabadya ang pagdating ng isang napakalakas na bagyo. Ang ihip ng hangin ay unti-unting lumalakas at ang langit ay nagsimulang umiyak ng malalaking patak ng ulan. Ang mga hayop ay nagmadaling magtago sa kani-kanilang mga tirahan. Ang munting ibon ay bumalik sa kanyang pugad, mahigpit na kumapit at nagtiwala sa kanyang maliit na puno. Dumating ang kasagsagan ng bagyo. Ang hangin ay humahagupit na parang isang halimaw. Ang mga dambuhalang puno na matatayog at ipinagmamalaki ang kanilang katatagan ay sinubukang labanan ang lakas ng hangin. Ngunit sa bawat hagupit, isa-isang nababali ang kanilang malalaki at matitibay na sanga. May mga puno pa ngang nabuwal mula sa kanilang kinatatayuan dahil sa pagmamatigas nilang labanan ng unos. Nakalulungkot tingnan ang pinsalang idinulot ng kanilang katigasan. Ngunit ano ang nangyari sa munting ibon at sa kanyang maliit na puno? Sa bawat malakas na ihip ng hangin, ang maliit na puno ay hindi lumalaban. Sa halip, ito ay marahang yumuyuko, sumasabay sa agos ng hangin, hinahayaan itong dumaan. Minsan ay halos sumayad na ito sa lupa, ngunit dahil sa kanyang pagiging sunod-sunuran, nanatili itong buo. Kasama niyang yumuyuko ang pugad ng munting ibon, ligtas sa gitna ng unos. Ang pagiging mapagkumbaba at marunong sumunod ng puno ang naging kaligtasan nila. Nang tumila ang bagyo at muling sumikat ang araw, lumabas ang munting ibon mula sa kanyang pugad. Nakita niya ang pinsalang idinulot ng bagyo. Ang mga matatayog na puno na minsan ay nagyayabang ay ngayoy mga wasak na. Samantala, ang kanyang maliit na puno ay dahan-dahang tumayo muli, tila walang nangyari, buo at hindi nasaktan. Mga kakwento, ang aral dito ay napakalinaw. Minsan, sa buhay, hindi ang pagiging matigas at palaban ang solusyon. May mga pagkakataon na ang pagpapakumbaba, ang pagiging marunong umangkop, at ang pagsunod sa agos ang siyang magliligtas sa atin sa mas malaking pinsala. Tulad ng maliit na puno, ang pagyuko ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng karunungan. Ang mga taong may matigas na puso at ulong matigas ay madalas na siyang unang napipinsala sa mga pagsubok ng buhay. Ngunit ang mga mapagkumbaba, tulad ng munting ibon na nagtiwala, ay mas madaling nakaliligtas at nakakabangon. Sana ay may napulot kayong inspirasyon sa kwento natin ngayong araw. Kung nagustuhan nyo ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share. At syempre, mag-subscribe sa ating channel para sa marami pang kwentong puno ng aral. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli!